Hello guys, nandito na naman po ako para sa panibagong usapin. So sa video na to guys, pag-uusapan natin yung mga request at saka yung mga trending na stock. So halos yung mga trending na stock, yun din yung request at saka yung iba pa na hindi masyado trending ngayon. So kasama na guys, no? So kung bago ka lang guys sa akin channel, please don't forget to click Possessional Traders PH. Lalo-lalo na sa mga bago sa new sa stock market guys, check nyo tong playlist ko na buy signal lesson. So, sa buy signal lesson guys, dinidiscuss ko dito yung uptrend, sideways, downtrend. Paano ka mag-entry o paano ka mag-position, paano ka mag-sell, paano ka mag-position sizing, paano ka mag-risk management. So, dinidiscuss ko yan dyan guys. So, kasama na rin yung iba na lesson. Check nyo lang din guys. At saka, check nyo na rin itong 10% gain monthly rule, no? At saka yung my earnings or loss in the stock market. So, para malaman nyo kung paano ko ini-execute, paano ko nagkakaroon ng mga plano sa aking pagte-trade. So, ayan guys, no? Check nyo lang guys. At saka huwag nyo kalimutan din guys na like ang ating Facebook page na Possessional Traders PH. So, pwede kayo dyan mag-message o magtanong regarding sa akin sa stock market or doon sa Facebook page, sa Facebook ko na personal at saka doon sa messenger ko. Pwede kayo mag-send ng message doon guys, no? Para mabilis akong ma-reach nyo, no? Ma-reach pa. Parang hirap tayo ma-reach So, ayun guys, no? Yung para mabilis nyo ako makontak ka agad kung doon agad sa personal messenger or Facebook. Kasi dito minsan na-open ko na siya mga after mga 12 hours na o after 8 hours na. So, hindi ko nasasagot ka agad. So, ayan guys, no? So, huwag niyo kalimutan yung Call Financial Traders and Investors. So, like niya rin yung group page na to. So, maraming kasama ko dito sa group page na to, guys, no. Sa check nyo lang din to, guys. So, nag-post din ako stock request for tomorrow. Ayan, guys. So, comment lang kayo dyan sa baba tulad dito nagko-comment. Nagko-comment. Ayan, guys, no. So, ayan na, simulan natin kay Yahoo Finance. So, ayan, good old Dow Jones sa app, no? So, pati mining. So, simulan natin dito kay C. Ayan. So, guys, alam naman natin siguro yung ano dito, yung disclosure, no? So, siguro naman maliwanag na kung ano ba talaga yung disclosure yung kay C. So, marami tayong mga vlogger dyan. Sana napanood nyo na rin yung iba kung ano yung mga ano ba talaga yung mga information regarding kay C. So sa akin guys, more on technical lang guys. Sa akin naman guys, kung just in case medyo nalalabuan kayo guys, ito guys, may bibigay ko information sa inyo na alam ko makakatulong sa inyo. Check nyo lang guys yung yung PSE Edge, yung kay Dito Holdings. Hanapin nyo yung yung disclosure nung March 25, yung nag-change name si ISM to Dito Holdings Corporation. So basahin nyo yung primary purpose at saka yung secondary purposes na yun. So, check nyo lang lalo yung paragraph 19. So, ano ba talaga yung napapaloob kay Dito Holdings? Kung ano ba yung nasasakupan niya. So, lahat yung from paragraph 1 hanggang paragraph 24, nandoon yun guys, check nyo. Pero ang tinignan ko lang din yung paragraph 19. So, check nyo lang din guys. So, baka mali lang din ako yung interpretation. So, kayo na magbasa guys, no? Medyo mahaba kasi. So, ayan guys, no? So, with regards in technical KC, so, ito guys na 5.20, verify ko ulit to kung saan ba talaga to galing. Ito yung guys na 5.20, ayan. So, para alam natin inisip ko, bakit nag-gold siya sa 5.20. So, yung pala may support pala siya dito at saka ito meron siyang consolidation dito sa area na to. So, maganda yung bounce niya sa 5.20. Ngayon, kung gusto mo, so ang gusto ko lang kasi dito guys kay C, nagsimula na pumasok yung foreign. Ayan guys, pumasok no. So 1.4 million. Pero mas malaki kay dito. So, just in case, ang tinitingnan ko kay dito, example, kung may hawak ka pa ngayon kay C, ang gagawin mo, mag-up pa kasi ito ng unti. Opening pa lang to, mag-up ng unti yan. Ngayon, kung kaya mo makapag-sell ng 50%, tapos abang ka na lang dito sa 5.2 sa panibagong entry, mas maganda. Ayan guys, no? Yung 5.2, dito ang magandang entry. Mas malapit sa 5.2, dyan yung magandang entry mo. Kasi nag-bounce siya dyan. Or dito sa level na itong 5.3. So, ayan. So, ang resistant niya pa rin, itong level na to, yung around na 5.7 hanggang 5.8 yun ang resistant niya.
So, medyo ingat tayo dito kasi medyo alam natin alam na natin yung sitwasyon ni C with regards kay dito CME Holding. So, ayan guys, no. So, technical, kapag nagkataon, abang lagi kayo sa 5.2. Malapit sa 5.2 ang entry level nyo, mas maganda. So, next tayo. Si MM. So, ito si MM, gumanda na to. Si MM talaga. So, ayan. May mga nag-request nito guys. Hindi ko nababanggitin guys yung nag-request kay C, kay MM. Ang dami kasi guys. So, ang nag-request kay MM at saka kay C. So, dito pa lang sa MM, si Sir Aris Duhale. Ayan. So, sino pa ditong iba? MM. Saan ba yung ano ko? MM nasaan na yun? Ayan. Si SSI put. Ayan. So mga nandito. Isend put. Isend pasama na rin si. Ayan. So, ayan guys, no? So, ito lang muna si Mr. Aris Duhale sa sa Facebook group. So, ayan guys, no? So, kay Lai, ayan, inaabangan din to ni Lai. So, ito, net po rin, may lumabas. So, ngayon guys, ang tinitingnan ko dito kay MM. So, okay na yon, nabasag na yung 3.6 kasi mabigat talaga yung 3.6 na yan guys na na resistant na yan. So, mabigat talaga yan. Kaya, tikita mo, ngayon lang na nabasag, maganda pa yung basag niya, may volume. So, sana wag na siya bumalik. No, so, ang maganda nito, just in case mag-consolidation sa 3.6, medyo kahit ilang araw lang, kahit mga 3 araw, para medyo gumanda sa 4 pesos. Kasi ang gusto ko sana mangyari, kung pwede lang, no, 4 pesos consolidation na siya dyan. Kapag na-hit niyo yung 4 pesos, consolidation sa 4 pesos, no, para bodega tayo dyan malapit sa 4 pesos para doon sa pagbasag ng 4.5. So, based dito sa PIBO retracement, guys, ayan. So, gagamitin natin ng PIBO retracement kung ano ba talaga yung magandang simula dyan, 4.5 dito sa part na to, 97, ayan. So, kita nyo naman, 3.96 ang pinakamalapit sa 4 pesos yung PIBO retracement na yan. So, iyan ang resistant, no. Pagdating dito sa, kita nyo, yung nabasag na 3.53. So, ayan, 3.53 yung resistant dito. So, nabasag niya rin yan. Ayan, guys, no. So, yan ang mga tinitingnan natin, guys, na resistant. So, sa ngayon, tingnan muna natin kung kaya niya mag-hold above 3.6. So, dapat, ang pinaka-idea dito, hold lang lagi dapat siya ng 3.6. Ngayon, just in case, hindi man siya hindi niya ma-hold, so sana pinaka-final hold niya 3.4 na. So, para medyo maganda. Pero sa ngayon, ang ganda ng niya ng volume. So, kapag na-follow up to, at least kung kasi 3.68, napakalapit na sa 4 pesos. So, kayang-kaya na tong Kasi kung titingnan ko dito sa level na to ng kung titingnan ko dito sa may close dito, sa level na to, na possible resistance, napakagaan yan, 2% lang, baka ma-opening pa lang, madali na tong resistant na yan. Kaya ang tinitingnan ko dyan, yung 4 pesos na to, guys. So, ang 4 pesos na nasa 8.73%. So, okay yan. So, bakit na tinitingnan ko yung 4 pesos na yan? Once na po lumabas yung third quarter report, guys, lalo na kapag positive, possible ma-hit yung 4 pesos na yan. Pero sana kapag na-hit yan, mag-close above 4 pesos na at yan na lang maglaro. So, kung ikaw ay may mga level ka nandito, naipit ka pa sa mga 4 pesos above, dapat nakapag ka na dito, yung dito sa 3.25 pa lang, nakapag-bodega ka na. Nakapag-average ka na dapat sa 3.25 para pagdating ng 3.8 o 4 pesos, may gain ka na. Or sakto-sakto na yung average mo. So, yun lang. Ang buy signal dito dapat, tulad nito, just maghintay ka lang ng mga pullback nito just in case mag-pullback nonte. Mas malapit sa bili mo sa 3.6, mas maganda, mas malapit sa 3.6. Kasi nga, just in case mag-pullback, baka mamaya hindi naabutin tong 3.4 hanggang 3.5 na lang. So, mga possible saluhan, mga 3.5, mga saluhan malapit.
So, kasi na-discuss ko dito guys, yung below 3.10 at lalo na below 3 pesos, yun ang bodega. So, yung nakapag-bodega, sabi ng 3 pesos, medyo maganda ka ng gain yun, nasa 23% guys, baka naman guys. Ayan, so, hintayin lang muna ng third quarter report. So, hold nyo lang kapag meron kayong hawak ni MM. So, next tayo. So, si Now. Ang nag-request nito si Mr. Ito naman, Arlex. Kasi Yad2. Yad2. Si Arlex Yad2. Sino pa? Now. Sino pa ba? Ayan. Ayan nga, siya din. Si Selra. Si Arlex. So, si Now. So, now, ayan, bumaba yung RSI niya 50. So, may momentum pa rin to. May net foreign na pumasok. Dalawang araw na to, no? Dalawang araw na pumasok to. Medyo maganda-ganda volume. So, 2 million above, no? So, itong medyo hindi ko gusto kay Now. Kasi nabasag yung 4.45. So, ayan, no? So, basag na basag yung 4.45. So, tingnan natin kung kaya niya i-hold yung ang pinaka-pinali natin dito. Kapag nabasag pa rin taga yung 4.4, ang abang mo na dito na sa 4.15. Ayan, na pivot retracement. 0.5 yan, matibay na yan sa 0.5 ng pivot retracement guys, no? So, yan ang abang mo. Just in case, no? Or gamit ka lang ng 5 minutes, mas malapit sa 4.15, mas maganda ang kuha mo. Yan, kapag napasag yung 4.15 pa rin, mas malapit sa 4 pesos, diyan ka kumuha. Pero kailangan ang kuha mo lang diyan mga 5%, 10% lang ng buying power mo. Huwag ka mag-aano ka diyan, huwag ka mag-50% agad ng buying power mo kasi baka mamaya lumusot pa. Kasi ang pullback niya, guys, tandaan niyo ang pullback, itong moving average 50. So 3.54 ang pullback niyan, ito oh. Kasi ito ang kadalasan ng pullback pagdating sa uptrend. So medyo malalim to. So kung mabasag talaga yung dalawa na yan, mas maganda to. So, ayan guys, no? So, yun lang muna. Medyo dapat kapag nagbasag yung 4.4, cut loss na agad. So, next natin si Asen. So, ang nag-request ng Asen, ayan. Asen. Ang nag-request ng Asen si Ma'am Kiani. Ma'am Kiani. Tapos, meron pa si Sir Aris, ayan. So, ayan. Asen. So, long term natin tinitingnan to sa Asen, no? So, huwag natin yung tingnan yung laging na MACD. So, bullish pa rin yung MACD. Net foreign may pumasok, no? So, malaki, 10 million. So, ito, tinitingnan natin dito itong candle na to, no? Siyempre, yung pattern pa rin dito. Kasi ito, halos yung pattern niya, nag-up siya, pero bumababa din siya. Kahit nag-up siya, no? So, ayan, nag-up siya, bumababa din. Kahit nag-up siya, bumababa din. So, ang pinaka-key point dito, mas malapit dito sa 3.69, buy ka signal. Or dito sa buntot na to na 3.6. Mas malapit sa 3.6, mas maganda. No, just in case baka mamaya ito, medyo recovery lang to. So, tinitingnan pa rin natin yung pattern niya kasi ang nangyayari kasi kay Asen, nagkakaroon siya ng consolidation muna. So, ina-expect ko, itong Asen na to, magkaroon muna siya ng mga consolidation itong area na to. Tulad yan. Yan, consolidation. Tapos ito, consolidation yung area. So, tinitingnan natin yung consolidation area na yan. Yan yung area na yan. Yung part na yan. So, mas maganda, mas malapit sa 3.69 o 3.6, makakuha ka, kunin mo. So, ngayon, kapag napasag itong 3.93, ibang usapan na yan, guys. Ibang usapan na yan kapag nabasag yan 3.93. So, ibig sabihin, ano talaga to? Pinamp na talaga to ng pinapaakyat na, no? So, mas maganda sa akin ang mga strategy ko mga ganito, guys. Buy ka lang na muna ng unti malapit sa 3.69, at least mga 5% o maximum 15% ng buying power mo. Tapos kapag bumaba ulit, ayan. So, yan. Kasi nga to uptrend naman kasi kita mo naman yung moving average 50, crossover ng 200, so crossover din ng 100, ayan no.
pati yung moving average 100 at saka 200 nag-crossover na rin. So sign of dito pa lang, sign of ano na to, bullish na bullish dito sa area na to. Ayan. So ayan guys, no. So mas malapit sa 3.69 makakuha mas maganda. So next natin si dito. Maraming nag-request nito. Nandito guys. So sina Sir Arlex. Sino pa dito? Si Ulysses. Ayan. So sino pa nandito? Madami nag-request nito. Ayan. So dito holdings. So ayan guys, no. So ang tinitingnan lang natin dito, sana mag-bounce siya dito sa level na to. Just in case, no. Or dito kasi kita natin, no, sa 64. Sana mag-bounce na dyan sa 64 kasi ito nagba-bounce siya dito sa 64 na to. Dito siya huling nag-bounce. So wag lang sana ito mabasag na tong downtrend na to na ano na trend line na to sa RSI. Kasi just in case tumuloy pa possible dito sa 55. Pero tingnan natin yung sitwasyon mamaya. Iba na kasi usapan mamaya. Ngayon, ang info lang dito guys, may net foreign siya pumasok na 7.54 M. So malaki yan guys. So yung mga nakaraan, ilang araw to? So 4 na araw na lumabas yung mga net foreign pero may pumasok ulit na net foreign na malaking volume. So golden cross, ayan. So moving average 50 at saka 200 nag-crossover na rin yan. So ganun din yung 200 at saka 100 crossover. Ngayon sinalo din siya ng EMA EMA 10 sa 6.55 sinalo din siya. So ngayon guys, ang gusto niyo malinawan dito kay Dito Holdings regarding sa ano ba talaga ang napapaloob dito kay Dito Holdings. Check niyo yung disclosure noong March 25 sa PSEH. So check niyo doon yung bakit nagkaroon ng change name from ISM to Dito. So nandoon yung mga explanation, yung mga primary purpose, secondary purposes. Ang haba ng secondary purpose hanggang paragraph 1 hanggang paragraph 24 yata o 20. Check nyo yung paragraph 19. So malawak yung sakop ng dito CME Holdings Corporation na to. So unlike before, CME ISM lang corporation. So limited lang. Pero pagdating sa dito Holdings na, so doon sa primary at saka secondary purposes, diniscuss na doon kung ano yung bakit ginawang dito CME Holdings Corporation. So masasagot yung mga katanungan nyo dyan guys. So pati mining, sakop niya rin. So ayan guys, no. So dito ang tinitingnan ko kayo dito, ayan, yung box na to guys, yan. Yung box na to. Ayan. So dito nakikita ko, ano to si dito, consolidation guys. Nandito siya sa part ng mga consolidation. Ayan. Consolidation ng nangyayari kaya dito ngayon. So ang key point dito, mas malapit sa 6.5, kunin mo, buy ka malapit sa 6.5. Ngayon, kapag naglumusot ulit tulad nito, lumusot to. So mas malapit sa 6 pesos or 6.2, kunin mo. Gagamit ka lang lagi ng 5 minutes chart dito. Kapag mag-entry ka dito, gagamit ka ng 5 minutes chart lagi. Para alam mo kung saan papunta na agad yung trend. So wag kang titingin sa day chart. 5 minutes, ayan gamitin mo guys, no. So mas malapit sa 6.5, yan ang mga buy signal mo. Ngayon kapag lumusot sa 6.5, dito sa malapit ka sa mga 6.2, 6.3. So worst scenario, ayan, kapag nagkaroon ng mga bad news talaga, worst scenario 6 pesos. Pero sa akin na tinitingnan ko dito, as per progress pa rin. Kasi nandiyan na yung tower 1,500. Ang hinihintay na lang natin yung final audit by January. So may may dalawang buwan pa, January. So sabihin natin mga January 7. So operation ng mga outlet by December. So ayan. So SIM card by March. So ang pinaka idea dito yung final decision ng government by January. So ayan, nandiyan na yung tower, kompleto na. So hintayin na lang yung mainipin, hindi pwede sa yung mainipin. Kung mainipin ka, buy in low, yung pinaka bottom nito, sell ka sa near resistance. Yun yung mga diskarte mo. Pero kapag mga medyo hawakan mo siya ng mga simula ngayon hanggang March, ayan.
So medyo ano ka lang, bodega ka lang. So ayan ang tipo mo dito sa bodega. So hintayin natin yung yung check din natin yung hearing sa Congress guys, no. So yung Globe at saka Telmay merong hearing yon. So bali-balita din tayo. So next natin si CHP. So request itong si CHP si Miss Maureen, ayan. Tsaka meron pa nito si CHP yung sa ano pala, yung sa Facebook ay sa YouTube. Sa YouTube to. Sa YouTube CHP. Ayan. Si Sir Edge, ayan. Check natin. Ano pa ba? Sino pa ba? CHP. Okay kay Sir, kay Ma'am. Ayan. So next tayo guys, ito na si CHP. So CHP, kitang-kita naman natin dito yung ang inintay natin, babasag tong resistant na to na yung downward na trend line na to. So lumusot sana dito mga 57, 58 para mabasag na tong downtrend na to. So yun lang inihintay lang natin para maalis na yung yung divergence sa price movement kasi price movement niya kita mo sideways. Sideways pa rin yung area na to. So ito lang ang tinitingnan natin yung area na yan, yung buy signal mo diyan sa level na yan. So buy in dip, yung pinakamababa, sell ka lang sa malapit sa resistance or malapit dito sa 1.76 or dito sa 1.7. So possible buy on dip ka 1.55, sell ka dito. So 10% din yan guys, no. So malaki din yan. So buy signal pa rin, kita mo naman yung ang gusto ko lang din dito, yung crossover ng ng 200 at saka 50. So long term. Tapos crossover din ng 200 at saka 100 crossover na rin yan guys, no. So long term, ang tinitingnan natin dito, so sinasalo rin naman siya sa intermediate term, sinasalo siya ng EMA 21 natin. So ayan, buy signal near 1.55, mas maganda, ayan. So next natin, si Green. So si Green ang nag-request nito si Sir Mr. Robert Alfred Tumbaga Espuerta. So ayan sir, kumpletong-kumpleto yan sir ha. Baka naman sir. So RSI natin 57, ayan. So net foreign walang pumasok. So may lumabas na 2.94. RSI 57. So dito guys yung trend line ng green. So intact pa rin, uptrend pa rin siya. So ang tinitingnan ko lang dito wave 1 itong area na to. Wave 1, ayan, wave 1. Tapos ito wave 3 to. Simula dito nagkaroon siya ng wave 2. Ayan. Tapos ito wave 3. Ayan. Wave 3. Tapos ito wave 4 na to. Titinitin ko sana wave 4 na to tapos wave 5 naman. So ayan. So yun ang isa sa mga tinitingnan ko kay green. So ang buy signal mo dito mas malapit sa 2.26, mas maganda. Baka mamaya hindi kasi mag-hold na dito sa 2.4. Mas malapit sa 2.26, mas maganda guys, no? Ngayon kung sakaling nag-hold na siya sa 2.4, buy ka near 2.4. Pero at least i-manage mo yung risk mo, at least mga 10% o 5% o 15% o 20% maximum yung buy mo dito ng buying power mo. So ayan guys, no? So uptrend naman yan guys. Ngayon kapag nabasag yung 2.26, ibang usapan na yan guys, no? So nabasag niya na yung downtrend line niya. Uptrend line niya kapag nagkataon. So ang isa sa maganda dito sa long term, crossover ng 50 moving average at saka 200 at saka crossover ng 100 at saka 200. So long term to tinitingnan kapag itong dalawa. So 250, MA 50, may MA 200, 100 at saka 200. So ayan guys, no. So buy signal tayo near 2.4 or 2.26 lang. MRC. Sino ba nag-request nitong MRC? Kita. Si Miss Marju. Ayan. Hello, ma'am. So, alam naman natin yung earnings nito. Maganda, no? So, ang gusto ko sa kanya, bukod dito sa foreign na pumapasok, maganda yung consolidation niya. Buy near lagi dito sa 0.4050. Yan ang buy signal mo lagi. Position lang din to. Buy 40.50. Ngayon, kapag napasag to na 0.3950,
So, sell mo na. Abang ka na lang dito sa consolidation sa level na to. So, halos gumagawa ulit siya ng, ito nga, dito. Gumagawa siya dito ng box. Box ulit siya dito sa level na to. Ayan guys, no? So, ayan. Yung level na yan. Kapag nabasag to, yung level na yan, sell mo na agad. Abang ka na lang dito sa level na to. Ayan. So, yan mga, ano natin, discarding position. EPL. Si EPL ang nag-request nito. Ayan. So, EPL dito yan sa YouTube si Mr. Jonel Macalwa. Ayan. EPL po sana masali. Ayan, sinali na natin yan, sir. Ayan. Ano naman tayo, masunurin tayo. So, ano to, malapit na sa level ng overbought. So, oversold, sorry. So, MACD, so walang momentum. So, bearish na bearish. Ano nito, foreign nito, may pumasok naman na 20, mahigit, 20.7, 20,000 mahigit. So, sa akin, mga ganito, sir, no? Sa akin kasi hindi ako nag-trade nito. Except lang, hindi ko lang alam kung may nasagap kang good news dito kay EPL. No? So, kung may good news, maganda. Ngayon, mga ganito, hindi ko, sa akin, hindi ko tinitrade to. Pero i-discuss natin, buy near 0.0499. Mas malapit dito, mas maganda. Makabili ka. Ngayon, kapag nabasag yan, ang abang mo na lang sa 0.059, 0.0459, yan ang abang mo. Ayan, Sir Jonel Macalwa. So, medyo, ano kasi ito yung number of trades niya. Ayan. So, madami siya dito ng time na to, pero maliit na yung trades niya, yung volume niya rin, maliliit din yung volumes niya. Ayan, no? Check nga natin kung dito, kung simula dito, yung inakyat niya, kung malaki ba. So, 25% pala to. So, ayan. So, Apollo Global Capital. So, medyo manipis kasi, hindi ako nagtitrade ng mga ganitong just in case. So, ayan guys, ayan sir, mas malapit sa 0.0499, yan ang kunin mong average. Or, just in case, mabutas ng unti, mas malapit dito sa 0.059 o 60, dyan mo kunin. Ngayon, kung naipit ka dito sa level na to, medyo, teka lang kamo sir, kasi nga, yung moving average 100 nasa taas, no? Tapos yung 50 nasa taas din. Nag-hold lang sa kanya sa long term itong 200. Ayan. So medyo mahaba-haba pa. So kapag 200, so matagal yan, pang long term talaga yan, moving average 200. Next natin si ATN, si Mr. Nano Mikabalo. So ayan. So si Mr. Nano Mikabalo. So siya nag-request nito. So na-discuss ko na rin ito nung nakaraan, si ATN. So overbought na to, signal, pero may malakas ang momentum nito. Ayan, no? 78. Net foreign, walang pumasok. So price movement, kung nakabili ka dito malapit sa 0.88, hold mo lang. So hintayin mo lang, baka mahit pa yung piso. So kung 0.78 to, 0.78, check natin kung may mga matataas pa ba siyang resistant. Ito may mataas pa din pala siya dito sa level na to So nasa 93. So possible niya pang abutin yung level ng 1.12. So ngayon kapag nag-close below 0.88, sell mo na, abang ka na lang dito sa 0.77. So ayan na Mr. Nano Mikabalo. So next natin si Togs. So nag-request na itong si Togs. Si Togs. Si Mr. Ryan. Ayan, si Mr. Ryan. Togs, bullish MACD RSI. Ayan, bullish na bullish, no? So, ang key lang dito, hold mo lang dito, sir, no? Hold mo lang kasi nagsisimula dito. Mas maganda dito, mag-close above 1.5 yan. Maganda yan. Kasi, maganda ng volume niya, malaki. Ngayon, kung sakaling mag-retest, abang ka lang dito sa malapot sa 1.3. Kasi na-discuss na natin ito na nakaraanong linggo sa isa mga possible umakyat, no? So, up pala ng ng 8.15. So, ang next add mo, just in case, may average ka dito, kapag nakita mo may volume na maganda, pwede ka pa mag-add after ng 1.5
after ma-break tong 1.5. So, add ulit ng volume para masulit mo. Kasi, madali lang basagin yung 1.5 na yan eh. So, ang next target mo itong ito level to, 1.9 ito malaki. So, pero tingnan mo din itong 1.65, yung level na yung 1.65. Baka mamaya mauntog dito sa 1.65, no? So, ayan. So, 14% yan. So, add ka, pwede ka pa mag-add pag nabasag yung 1.5, tapos tingnan mo to kung mababasag itong yung level ng 1.65. Kapag hindi, sell mo na. Protect mo na yung yung proteksyonan mo na yung kita. DMC, si Mr. EJ. So, review lang sa akin sa TP, DMC. So, na-discuss na natin sa yung TP nito, di ba? So, review lang natin. So, crossover na MACD. So, walang buy signal, sell signal na meron. So, may momentum na siya above 0. So, bumababa yung number of trades. So, buy signal mo, near 4.3. So, dyan sa area na yan, malapit sa 4.3, yan ang buy signal mo. So, ang maganda sa kanya, yung 200 natin, 4.44. So, nasa ilalim na yung moving average 200. So, ayan. Yan ang maganda. Ang next target, itong 4.75. So, tingnan natin kung mabasag yung 4.75. So, 6% din yan, 6%. So, pag nabasag yan, titingnan natin ulit kung kaya babasagin itong level na itong 5.20. So, ayan. So, medyo matagal lang ang kilos ni DMC. So, buy signal nito, near 4.3. Kita mo naman yun, may doji na siya sa ilalim. Sign of reversal. Tapos, sinasalo pa siya ng intermediate moving average 21. So, ayan. So, buy signal 4.3. Kapag nag-close below 4.3, sell mo, abang ka sa 4 pesos. Next natin, EW, si Mr. EJ pala to. Mr. EJ. So, EW. So wala pang sign of reversal. So, pero may momentum naman yung niya, yung MACD niya. So, anytime madali na yan. Nasa taas naman. So, foreign may pumasok. So, ito yung sinasabi natin yung bodega modes, yung time na dito, sa area na to. Ito, so, makakuha ka dito sa malapit sa 9.25. Dito mo na kunin yung buy signal mo malapit sa 9.25. Lalo kapag nagkakaroon nitong buntot na to. So, sa tingin ko naman parang hindi na siya mauuntog dito sa level na to. Ito kasi yung consolidation niya, lumagpas na siya. 9.66, 9.7. So, sa tingin ko, nag-aakma to papuntang 10.27. So, ilan pa yan? So, mga 5%. Ayan, 5%. So, mabagal lang to. Ang gusto ko kasi dito kay EW ito, crossover na ng golden cross na tinatawag nila. Yung moving average 200 at saka 50. Ayan. So, long term ang tinitingnan natin kay EW. So, buy near 9.25. Next natin, si SSI. Sino ba si Mr. Marju? Ayan pa. SSI overbought na sa level ng 74. MACD bullish na bullish. So, walang pumasok na na foreign. So, na-break niya na-break niya yung 1.45 na breakout to guys at saka may volume. So, ang next target nito, hold mo lang. Kapag meron ka nito, hold mo lang. Dito, next target mo 1.8. 1.8. So, yan ang next target 1.8. Pero maging aware ka dito kasi anytime medyo iba kasi ang nito. Kung may maganda tagang catalyst talaga to, itong check nyo to guys 7 minutes ago lang to. So, kung magandang news to kay SSI dito sa Inquirer, so possible tong mahit tong 1.8. Or pwede mo i-limit yung sarili mo muna sa 1.65. Tingnan mo muna yung 1.65 kung pwede ka na mag-take profit. Kung malakas pa rin yung volume, nakikita mo sa bid and ask, wait mo yung 1.8. So, malaki-laki din kasi yan, no? So, 23% plus 3.13. So, mahigit 26%. Ayan. So, malaki yan. So, yan lang. Hold mo lang muna kapag meron ka yan. Ang buy mo dyan, near 1.36. Next natin si Fruit.
Kay Majo din to. Si Fruit, ayan. So maganda yung naging ano nito ni Fruit yung disclosure. Kaya umangat to Ayan. So may ano na siya, may disclosure na, lumabas na. So dito si Fruit, pinaka-idea, ayan. So ang gusto ko dito yung moving average 200 So nasa ano na siya, nasa ilalim na siya ng support na yung moving average dito sa level ng 1.34. So ang next break dapat ma-break tong 1.45. Ngayon sa katingin mo kapag hindi mo ma-break tong 1.45, medyo mag-trend sell ka na kahit 50%. Ayan. So mahirap na rin abulin to na Fruit just in case mag-pull back. Ang abang mo dito 1.33. Una 1.33 ang abang mo. Tapos next mo is 1.29. Ayan. Next natin si GT Cup. Si GT Cup, sino nag-request nito? Sa ano to? Sa ayan, sa si Alex. Ayan, GT Cup. GT Cup. So magandang MACD. Yung RSI niya may momentum 59. MACD nito so maganda rin bullish. So foreign may pumasok 10.8 million so yan sa mga gustong-gusto ko kailangan may support talaga ng foreign. Buy signal mo sir malapit dapat sa 423. Yan ang buy signal mo. So baka mamaya mauntog ulit dito sa malapit 434. Malapit. So malapit lang sa resistance, maliit lang yung profit pero kailangan mong tiyagain to. Kasi moving average 100 nasa ilalim na rin. So buy near to 423. So kailangan matyaga ka dito kasi medyo mabagal yan guys. Sir Alex no. So P-Gold. Ito si P-Gold. Sino ba nag-request nito? Ayan si Sir ano din pala to? Alex din pala to, si P-Gold. So P-Gold oversold to. Ayan, gagaling sa oversold. 32. So MACD, so downward yung MACD no. Sa akin dito, ang check nyo lang muna kung magba-bounce na dito sa 41.6 41.16. Kapag nag-bounce, kuha ka kahit ano muna, mga 10% lang buying power mo. Kaya kapag lumusot, check mo muna tong 40 pesos na to, baka mag-hold dito sa 40 pesos na to. Kasi nasa consolidation tong 40 pesos level na to Ngayon, kapag nabasag yung 40 pesos na yan, abang ka sa 38.36. Ayan. So, medyo, ang hintay mo, ang gamit mo dito dapat 5 minutes. Tingnan natin kung pwede ka mag-buy dito sa 416 just in case 4129 sell. So, pwede rin 6%, 5% na earnings. So, ayan ang resistance mo, 44. Next natin, si IRC. So, ang nag-request ng IRC, ba nag-request ito? Si Mr. Kian. Si Ma'am. So, IRC, ayan. So, nasa 70 overbought level. So, tingnan natin kung yung trend line niya naman, uptrend. Walang problema to, ma'am. Uptrend naman yung yung trend line niya, walang problema yan. Ngayon, ang tinitingnan kasi natin dito, itong mga box na itong ginagawa niya. So, ito yung pattern natin dito kay IRC. So, gumagawa muna siya ng mga box, no? Yung level na yan. Bago siya bumasag. Ayan, yung mga level na yan. So, dito, ang na-discuss natin buy near 145, ito lang, buy near 145 o dito sa level na itong buy near 1.5. So, ayan. So, ngayon, yung RSI, wag nyo munang tingnan kung may volume na maganda. Dapat ang volume nito, above average. Kasi ang average nito dapat, ang volume is 6 million. Kaso nga lang, average nito, sa ngayon, 3.9. So, medyo maliit yung volume. So, medyo maliit yung volume, medyo mahirap pasukin to. So, ibig sabihin lang, ang abang mo dito dapat malapit sa 1.45 or 1.5. Pero kung mas maganda, mas malapit sa 1.45, mas maganda kunin mo dyan sa level na yan. Kasi ang volume maliit. So, tingnan natin yung susunod na volume. Yung IRC naman ito, ang maganda dito sa IRC, yung project nga pala to ng yung subway. Yan. Pero kung kaya mo siya hawakan ng long term, maganda. Kasi nga, yung moving average 50 at saka
200 nag-crossover na. Tapos yung 100 tsaka 200. So long term to, hawakan mo. At least hawakan mo lang hangga't yung trend line hindi nababasag. Hangga't yung trend line hindi nababasag, hawakan mo siya. EGI. So EGI ito 'yon. Si Mr. Dexter. Ang nag-request nito Mr. Dexter. RSI nito 52. So mark dito walang sign of reversal. So ayan sir, reversal pala to, ayan no. So may momentum naman to. So sa mga ilang beses ko na discuss na to, ang buy signal mo near 7.68. Ngayon kapag nabasag yung near 7.68, abang ka dito sa malapit sa 7.26. Yan lang muna yung mga buy signal mo. Kapag nag-close below 7.68, abang ka sa 7.26. Ngayon kung naipit ka dito sa level na to, sa area na to, kailangan kung sakaling mag-average ka, just in case ayaw mo mag-cut loss, ayan, check mo mala kung magbabounce dito sa 7.68 yung magko-consolidation dyan. Kapag nag-consolidation dyan, dyan ka pala mag-average kung naipit ka dito sa taas. Pero kung bumaba, dito nga na mag-average sa 7.26. Ayan. So maraming salamat guys. I hope na may na-share akong mga idea sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok sa akin channel. At huwag niyong kalimutan yung i-share at saka thumbs up. Maraming salamat.